anumang panahon handang magserbisyo ang magigiting nating sundalo. At hindi lang yan sa pagtatanggol sa bansa, kundi sa pagmamalasakit sa kapwa. Tulad ng ilang nagdo-donate ng dugo sa pamamagitan ng GMA Kapuso Foundation. Sa kanilang pagpasok sa serbisyo, nakatanim na sa puso't isipan ng ating mga sundalo ang katagang bayan muna bago sarili. Ganyan ang sinasakatuparan ng mga sundalo mula sa Armored Pambato Division ng Philippine Army o Mounted Warriors. Since kami lang yung unit sa Philippine Army na mayroong tangke, kumbaga ang assignment ng aming mga subordinate units are dun sa mga peligrong mga lugar. Our role is to protect the people and support in terms of securing the state. Pero magigiting na Mounted Warriors na iniaalay ang buhay sa sinumpaang tungkulin, buong puso ring inialay ang kanilang sariling dugo para sa mga nangangailangan. Nakiisa sila sa isinagawang Sagip Dugtong Buhay Bloodletting Project ng GMA Kapuso Foundation at Philippine Red Cross sa Kapa sa Tarlac ngayong Blood Donors Month. Yung pangangailangan natin sa dugo, talagang masidhe all year round. It's healthy for you at makakatulong ka sa mga nangangailangan ng dugo. Usually pong mga nangangailangan ng dugo ay yung mga operahan natin mga kababayan, mga nanganganak, yung mga naaksidente. Nakatanggap din ang ating blood donors ng gift packs at Bayaning Kapuso Baller. At sa darating na August 17, iniimbitahan po namin ulit kayo na makiisa sa aming bloodletting activity sa Ever Commonwealth mula alas 8 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Tuluyang nabago ang buhay ng isang padre de pamilya sa Antipolo matapos maputol ang kamay dahil sa pagtatanggol sa kapitbahay na sinasaktan ng asawa. May pag-asang dala ang GMA Kapuso Foundation sa kanya at iba pang tulad niya. Pagtawag ng pasahero. Ma'am, sakay na kayo, ma'am. Pangangalakal ng basura. At paglalako ng prutas. Yan ang kinabubuhay ni Ronald para maitaguyod ang pamilya. Hindi na raw kasi siya makahanap ng regular na trabaho simula nang maputol ang kanyang kaliwang kamay noong 2010. Umawat daw siya noon nang mapansin ang pambubugbog ng kanyang kapitbahay sa asawa nito. Hanggang sa sinaksak niya ako ng samurai. Tapos pinagtataga niya ako rito. halos sumuko at mawalan na ng pag-asa si Ronald. Pero dahil sa kanyang mga anak, muli siyang bumangon at hindi pinansin ang pangungutya ng iba. Masipag po, ma'am. Ano po yan, yung hindi na nga po nagpapahinga yan, basta lang po makahanap ng pagkain namin. Upang makatulong sa araw-araw na pagbabanat ng buto ni Ronald, handog ng GMA Kapuso Foundation at LN4 Foundation ang libreng arm and hand prosthesis para sa kanya. Marami siyang pwede nang hawakan eh. Makakakain na rin siya ng gamit yung dalawang kamay niya. Makakahawak siya ng baso. Pwede rin na siya ulit mag-drive ng motor or magbisikleta. At dahil may sira na rin ang kanyang ngipin, ipinasuri natin ito kay Dr. Emil Santos. Ginawa natin si tatay ng tinatawag nating oral prophylaxis. Binunot natin yung nabubulok niyang ngipin and then sinukatan natin si tatay ng pustiso. Pinisita rin natin ang kanyang pamilya sa kanilang tirahan sa Antipolo, Bitbit, ang grocery packs. Maligaya po ako. Sumaya po ako dahil nagkaroon ng katuwang yung kabila kong kamay. Maraming salamat po sa GMA 7 Kapuso. Sa mga kapuso natin mula sa Metro Manila at Occidental Mindoro na nais rin magkaroon ng arm and hand prosthesis, magpadala ng mensahe at litrato sa official Facebook page at email ng GMA Kapuso Foundation simula bukas, July 4 hanggang July 12. Ikwento kung paano kayo naputulan ng kamay o braso at ilagay ang inyong pangalan, ang inyong contact number, address at edad.
Taon-taon naglilibot ang GMA Kapuso Foundation sa mga liblib na lugar para mamahagi ng school supplies sa mga nangangailangan ng mag-aaral. Ngayong papalapit na ang pasukan, uumpisahan na natin ang unang hakbang sa Kinabukasan Project. Kaya ngayon pa lang, kami po ay nagpapasalamat na sa mga donors, sponsors, partners at volunteers na nakapagbigay ngiti sa mga mag-aaral ngayong paparating na pasukan. Sa loob ng 28 taon, iba't ibang mukha ng kahirapan at sakripisyo ang aming nasaksihan sa pagsasagawa ng unang hakbang sa Kinabukasan Project. Anumang pagsubok ay handang lampasan ng mga mag-aaral para makamtan ang tunay na kayamanan, ang edukasyon. Kabilang sa nabigyan natin ng bagong bag noong nakaraang taon, ang ilang mangyang hanunuo sa Oriental Mindoro. Nasako ang nagsisilbing bag ng mga mag-aaral. Ngayon lang makatanggap ng bag. 5 oras lang sa amin. Bumaba. Mahirap ang daan. Bunsod ng mga nagtataas sa nabilihin, hindi na pagtutuunan ng pansin ng ilang magulang ang gamit pang eskwela dahil sapat lang ang kita. Bilang tulong sa mga magulang, handog natin ang school supplies para sa mga bata. Handa nating tahakin ang malakas na hampas ng alon at matataas sa bundok. Maabot lang ang mga liblib na lugar. At sa papalapit na pasukan, naghahanda na tayo para sa pamamahagi natin ng mga kompletong gamit pang eskwela sa 60,000 mag-aaral sa 25 probinsya sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maraming salamat din sa lahat ng partners at volunteers at donors na nakiisa sa aming proyekto. Paborito ko po na mag-aral para po makatapos ako pag-aaral at nang makatulong po ako sa magulang ko nang hindi na po naghihirap. Mga kapuso, ang inyong suporta sa proyektong ito ay malaking tulong para sa kinabukasan ng kinder at grade 1 students. Sa mga nais tumulong, maaari po kayo mag-deposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Louis Rier. Pwede ring online via GCash, Shopee at Lazada.